Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ni Enrico na si Fidel na kilalang may mga manok na natatanging galing sa larangan ng sabong at sa naging kaibigan nitong matanda na may kakaibang kakayahan. Taong 1984, Mount Banahaw, Quezon. Matapos kunin ni Fidel ang kanyang tandang, agad naman niya itong ibinalik sa kulungan. Nang biglang lumapit sa kanya si Don Pablo at nagtanong kung kanino yung itim na manok na bumali sa panabong niya. Ang sabi naman ni Fidel kay Don Pablo, sa kanya yon. Nakita ko ang malaking potensyal ng manok na yun sa laban. Sabihin mo, iho, papayag ka bang isasali natin yan sa laban ngayon? Wika nito. Hindi, Manong. Walang kwenta yung manok na yon. Tagalogin lang yun eh. Kung gusto mo, yung dalawa na lang na dala ko. Sagot niya. At pumayag naman si Don Pablo. Habang kinuha niya ang dalawa sa mga manok niya, lumapit sa kanya yung katiwala ng amo niya. Hoy, Fidel! Siguraduhin mo lang na mananalo yung manok mo, ha? Kapag kami ipapahiya mo kay Don Pablo, ako mismo ang kakatay sa mga manok mo. Tandaan mo yan. Sabi nito. Siya naman po ang nag-alok sa akin, Mang Ilyong eh. Hindi po ako namimilit. Wika niya. Oo nga. Siguraduhin mo lang na mananalo yung manok mong ibinibida. Kundi lagot ka kay boss. Wika ni Mang Ilyong. Lumipas ang mga oras. Inihanda na nga ang dalawa sa mga manok niya. Ang itim na manok naman, hawak-hawak pa rin niya. Hanggang sa mailaban na ang dalawa sa mga manok niya. Pero sa kasamaang palad, parehong natalo at namatayon. Ang lakas lang palang mambali ang mga manok mo, bata. Pero kung sa totoong laban, bulok pa sa lahat ng bulok. Wika ni Don Pablo sa kanya na siya namang ikinalangkot ni Fidel at ikinahiya. Maya-maya din ay lumapit din sa kanya ang katiwala ng amo niya. O ano? Ang galing talaga ng ginawa mo. Alam mo namang bugbog sarado yung mga manok mo eh. Pumayag kang ilaban yan. Saan ba galing yung mga manok mo? Di ba dito rin kay boss? Ipinahiya mo kami kay Don Pablo. Ha? Wika nito sabay kaltok sa kanya. Umalis ka nga rito. Wala kang silbi. Nang marinig ni Fidel ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang tumalikod at naglakad papalayo ng sabungan. Dahil sa hiya niyang nadarama para sa mga kasama niya, hindi niya napansin ang daang tinatahak niya. At habang patuloy siya sa paglalakad, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya ang matandang si Jem. At nang mga oras na yon, may dala din itong itim na tandang. Manong! Manong! Antayin mo ko! Wika niya papalapit dito. Pero nang makalapit siya dito, nagulat siya kasi puno na naman ng pasay yung mukha nito. Manong! Anong nangyari sa'yo? Alalang wika niya sa matanda. Kinuyog ako. Binugbog ako ng mga kalalakihan sa sabungan. Wika nito. Balik tayo sa bahay, Manong. Sumama ka sa akin. Wika niya. Pero sumagot lang ito ng, Wag. Wag mo kong dalhin doon. Baka makita muli ako ng mga taong naghahanap sa akin. Kaya napag-isipan ni Fidel na dalhin na lang ito sa iniwang kubo ni Mang Kulas. Pagdating niya doon,
Agad niyang inihiga ang matanda at nagpalinga-linga siya sa paligid upang humanap ng makakain sa paliging yun. Nang makakita siya ng ligaw na gabing tumutubo, agad naman siyang kumuha ng talbos doon. Niluluto niya ito sa pamamagitan ng sinabawan para naman kahit papano meron siyang pamaris sa kanin. Nang maluto na ang kanyang niluluto, agad naman siyang naghain para makakain na silang dalawa. Nang matapos nilang kumain, tinanong niya ang matanda ukol sa nangyari dito. Manong, sino na naman ang humahabol sa inyo? Tanong niya. At agad namang nagkwento ang matanda. At ayon dito, habang nasa sabungan siya, alam niyang walang nakakilala sa kanya sa lugar. At 2 bisis nanalo yung dala niyang itim na dala niyang manok. Matapos daw niyang lumaban habang naglalakad, bigla na lang daw umanong may humawak sa kanyang damit at pilit kinuha ang kanyang dalang panabong ng 3 lalaki. At ang 2 niyang manok na panalo, hindi naman siya pumayag na makuha ng ganon-ganon na lang ang alaga niya, kaya minabuti niyang lumaban. Napatumba niya ang 3 sa mga kalalakihan at nabawi niya ang kanyang alaga. Pero yung mga bihag, hindi na niya nakuha. Yun nga lang, may dumating pa na 4 na kalalakihan, kaya kumaripas na siya ng takbo. Matapos magkwento ng matanda, napaisip naman itong si Fidel kung bakit palaging may humahabol dito. Manong, bakit nga ba palagi kayong hinahabol ng mga tao? Ano po ba kayo? At ano ang kailangan nila sa inyo? Tanong niya. Nang biglang may ipinakita sa kanya ang matanda na isang kakaibang bagay. Isa itong uri ng batong nagliliwanag na nakasilid sa isang maliit na garapon. Kulay asul ang batong yon na naglalabas ng napakatingkad na liwanag. Ano po yan, Manong? Tanong niya kay Manong Jim. Ito ang habol ng mga kalalakihang yon, Fidel. Ito ay ang bertud ng itim na manok na hawak-hawak ko ngayon at yang sayo. Kapag nawala sa akin ang batong ito, maglalaho din ang mga manok na ito. Alam kong sino ang mga kalalakihang yon. Mga alagad yun ng karibal ko sa aking tagapagturo. Bukod dito, marami pa akong mga gamit na tangan-tangan. Pero ang batong ito, ang pinakahabol-habol nila. Dahil sa kakaibang taglay nito. Kahit na anong uri ng pakipaglaban ang susuungin mo, hinding-hindi ka niyan iiwan. At bibigyan ka nito ng pambihirang lakas. At salamat sa kabaitan mo, iho. Ayos lang yun. Magkaibigan naman tayo, di ba? Iniwan mo nga sa akin tong alaga mo. Kaya nadala na silang umabuso sa mga manok ko. Ano? Nagagamit mo na ba? Wika nito. Nagagamit ko na ho ng 1 beses. Kaya ayun, hindi na sila umulit. Binalian ba naman yung manok nila eh. Kaya lang, Manong, nadali yung 2 kong manok na inilaban ko. Kaya mas lalong nagalit sa akin si Mang Ilyong. Kaya yun, nilait-lait at kinaltukan ako. Sagot niya. Sabihin mo, gusto mo ba talagang maging dalubhasa sa larangan ng sabong? Tanong ng matanda. Oo naman, Manong. Pero paano ko naman yun gagawin? Sige,
May habilin ako sa'yo. Huwag mo itong ipahalatang marunong ka sa mga dasal. At saka, huwag kang magyayabang sa kapwa mo. Ipakita mo lang na may alam kang konti. At saka, huwag mong ipapaalam sa iba ang nalalaman mo tungkol dito, ha? Dahil hindi lang ikaw ang may alam ng ganito. Marami na ang naglipa ng mga salamangkero sa mga sabungan. Wika nito. Lumipas ang gabing yon. Napakarami nilang pinag-usapan at pinaplano. At nang kinabukasan mismo, itinuro ng matanda ang mga dapat gawin kapag lalaban ka ng sabong. Ang unang itinuro sa kanya ay ang kilatisin ang bawat kaliskis ng tandang. Ayon sa matanda, ang bawat kaliskis ng isang manok ay merong kahulugan sa takbo ng laban nito. Itinuro din sa kanya ang pangalan ng bawat kulay ng balahibo ng manok para alam niya kung sakaling paano ito kontrahin. At pangalawa, ang pagbigkas ng mga salamangkang dasal kung sakaling mapapalaban siya sa kapwa niya salamangkero. At dapat din ay busog at nasa tamang kondisyon ang manok kung ito'y pakakapitan ng mga salamangka. Sa ilang linggo ang dumaan, buwan, halos ganun palagi ang pinagtutuunan ni Fidel. Hanggang sa ang kanyang pisikal na katawan at isipan na naman ang binatak ng matanda. Kapag mahina kasi ang katawan ng isang taong nag-aaral ng mga lihim na dasal, maaring maapektuhan ito at pwedeng ikabaliw ng isang tao. Sinanay din siya ng mga pisikalang laban para kung sakaling darating ang panahon na makatagpo nila ang grupong naghabol sa birtud, alam na niya ang kanyang gagawin para ipagtanggol ang kanyang sarili. Gabi-gabi siyang sinanay ng matanda at nagtatrabaho pa rin siya sa kanyang amo sa umaga. At dumating na nga ang isang araw na masubukan ni Fidel ang kanyang natutunan sa matanda. Habang abala siyang tumulong sa manuka ng amo niya, narinig niya sa mga kasamahan niya ang tungkol sa pagdayo ng mga bigating sabongero galing sa kabilang bayan. Ang nais nitong farm na iduelo o subukan ay ang manuka ng amo niya. Sa lugar kasi nila noon, uso sa kanila ang pagbangga-bangga ng mga lahi ng manok. Ang layunin ng duelong yon ay ang pagbukod-bukod sa natatanging lahi ng mga manok na nagpapanalo sa malaking pasabong. Siyempre nag-aabang din ang mga namimili sa kung anong mga lahi ng manok ang madalas na nagpapanalo. Kaya nung araw na yon, maiging naghanda ang grupo ng amo niya. Hanggang kinabukasan, dumating na nga ang panauhing nagmamay-ari din ng mga nagsisilakihang manukan. At kasama ng mga ito, ang mga taong bayan na hilig din sa ganong larangan. Paglapit ng pinakapinuno ng samahang yon, ay nagwika ang amo ni Fidel ng, "Bakit mo naisipang gawin ang bagay na ito, Don Lucio?" At sumagot naman si Don Lucio, "Halos lahat ng magmamanok dito sa ating bayan ay nakipagsagupaan na sa aking mga palahing manok. Maliban na lang dito, sa lugar ninyo. At para mapatunayan na may maibugayang mga palahi nyo, kailangan nating idwelo ang mga ito." Wika ni Don Lucio. "Kung yan ang gusto mo, para mapatunayan sa taong bayan kung sino ang may malakas na mga panlaban, hindi kami atras dyan. Ilyo,
Ilabas mo ang mga panlaban natin. Utos ng amo ni Fidel. Kaya dali-daling inilabas ng mga ito ang mga panlabang manok na puti ang mga paa. Habang nakatingin itong si Fidel, napansin niya ang kakaibang aura ng mga dayo na animoy sa bawat paglakad ng mga ito. May animoy maitim na usok ang sumusunod sa mga ito. Dahil sa itinuro sa kanya ng matanda, nagawa niyang masilayan ang mga ganitong bagay. Alam niyang may mali sa mga dayong yon. Agad ngang kinabitan ng sabay-sabay nang tari ang 2 manok para eduelo. Sabay yung binitawan sa 2 manok na dayo sa magkaibang direksyon. Dahil sa kilala ang amo niya na may pinakamahusay na lahi ng mga manok sa lugar nila, hindi yon umatras sa hamon ng taga-kabilang bayan. Okay mga karmitaan nyo, sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap na labanan ng 2 panig. So, mag-like kayo at huwag kalimutang mag-subscribe. Yun lang. Maraming salamat.